Tinatawag tayong lahat ni Jesus upang sumunod sa Kanya. Iba't iba man ang paraan ng pagsunod, iisa pa rin ang kahahantungang landas, kabanalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay calling. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po yung muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, we are called to evangelize. At bilang simbahan, we are called to evangelize. Ngayong araw na ito ay ating ginugunita si San Andres, isa sa mga apostol ng ating Panginoon at siya yung kauna-unahang tumugon. Siya yung kauna-unahang tinawag at tumugon sa tawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. And this is also the calling of God for all of us. We are all called. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Kapag sinabing calling, ito ay salitang Latin na vocare, ibig sabihin, pagtawag, tinatawag, tumatawag ang Diyos sa ating lahat to follow Him. At itong tawag na ito is actually pagtawag sa kabanalan. It's a call to holiness. Lahat tayo. And what is holiness is Jesus in us. Holiness is God in us. Hindi dahil tayo ay naturally holy, but what makes us holy is the God present in our life, God present in our hearts, God present sa ating pagkatao. Kaya napakahalaga that we invite Jesus, we invite God to stay in us, to stay with us. Kung gusto mo maging banal ang pamilya mo, hayaan mong manatili si Jesus sa pamilya mo. Kung gusto mong maging banal ka, hayaan mong manatili si Jesus sa puso mo at sa buhay mo, and He will sanctify you. Kaya nga napakahalaga nitong panawagang ito. We are all called to holiness. And this is what we call the universal call. Ibig sabihin, ang tawag ng Diyos para sa lahat. Ikaw at ako, tayong lahat. Again, sasabihin natin, makasalanan tayo. Yes, sino bang hindi makasalanan? All of us are sinners. Kaya nga, what makes us holy ay hindi dahil sa ating sariling pagsusumikap. No amount of effort, no amount of human action can make us holy. Kung wala ang Diyos, kung wala si Jesus, it is only the presence of God sa buhay natin that can make us holy. Kaya nga yung ating kilos, yung ating mga gawa, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip ay nagiging banal kung nandoon ang Diyos, kung nandoon si Jesus. And that presence of God, that presence of Jesus ay ang presensya ng pagmamahal, ang presensya ng kabutihan, ng katotohanan. Sabi niya, ako ang daan, katotohanan at buhay. So that presence makes us holy. Kaya nga, itong ating pagdiriwang na ito, mga kapatid,
as we remember Saint Andrew, yung bang ang panawagan ni Jesus, no? Kapag siya tumatawag is, follow me. Sumunod ka sa akin. So it's first discipleship. Pero later on, napakahalaga nung pagtanggap sa tawag. No? Si Jesus ay tumatawag at itong mga alagad ni Jesus ay tumugon ng oo. They responded positively to the invitation of Jesus. At ganun din po ang tawag niya sa atin. Tinatawag tayong lahat ni Jesus and it demands a positive response from us. Kaya nga kapag tinawag ka ni Jesus ngayon, sana sagutin mo ng positibo. Sumunod tayo sa Kanya. And that entails leaving everything behind. Ito yung medyo may kabigatan doon. Pero kung atin lang maunawaan na ang pinakamahalaga sa lahat, no, sa buhay natin ay ang Diyos. He is our greatest treasure. Imagine kapag ang Diyos na ang tumatawag sa atin, pipiliin mo pa ba yung kayamanan? Kapag Diyos na andyan na sa harap mo, pipiliin mo pa ba yung katanyagan? Kapag nandyan na ang Diyos sa harap mo, pipiliin mo pa ba yung kapangyarihan ng mundo? Hindi na, di ba? Kapag natagpuan na natin ang pinakamahalaga sa lahat, our greatest treasure, kapag natanggap na natin at nakita na natin, no, yung kaligtasan, hindi na natin ito pakakawalan pa. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng element of leaving behind. Kapag tinawag ka ng Diyos, iwanan mo na ang mga dapat iwanan. Especially yung lumang buhay. Especially yung pangit na pamumuhay. Yung mga pangit na ugali, iwanan natin ang mga hindi dapat. Sapagkat ang panawagan ni Jesus, once na tinanggap natin siya, is a renewal, pagbabagong buhay. He will make your life new. He will make your personhood new. Gagawin niyang bago ang lahat sa buhay mo, pati yung pagkatao mo. Kaya nga, si San Andres ay halimbawa at inspirasyon para sa ating lahat. Dahil nang makilala niya, nang matagpuan niya si Jesus, he left everything. Kahit si John the Baptist, kahit yung pamilya niya, kahit yung hanap buhay niya, iniwanan niya para sumunod kay Jesus. What do you think is the reason? Dahil nang marinig ni San Andres ang tawag ni Jesus, ito ay tawag ng buhay na walang hanggan, tawag ng pagmamahal, tawag ng kaligtasan. Ano pa ang hahanapin? Yun na. Yung kahulugan, no, yung dahilan ng buhay, dumating na sa Kanya. At yan ay si Jesus. So if you are looking for happiness, for meaning, and for purpose, yan ay si Jesus. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, the happiness that you are looking for has a name and has a face. And that is Jesus of Nazareth. Mga kapatid, tayong lahat, tinatawag na maging banal, tinatawag na sumunod sa Kanya, anumang pamamaraan, pag-aasawa, pagpapari, pagmamadre, single blessed, lahat ng ito ay pamamaraan upang tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos na maging banal. Sana tumugon tayo positively. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagtawag mo na tahakin ang landas ng pagsunod sa iyong anak na si Jesus, ang landas ng kabanalan. Biyayaan mo kami upang kami makatugon at makasunod sa Kanya ng tapat. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.